Okay, ang background pagka ang legislation nagsisimula ito sa first reading, may magpapile muna ng bill. Pagkatapos babasahin ito ang tawag doon first reading. I-refer sa committee, magkakaroon ng committee hearings. Pagkatapos gagawa ng committee report, i-report out sa floor, magkakaroon ng deliberation o interpellation and amendments, committee amendments, then individual amendments. Tapos kung ito'y resolution, hindi ito bill, i-adapt yung committee report ng plenaryo. Now, they have stayed long enough sa Congress, either as congressmen, representatives, or senators, not to know the rules and procedures sa inquiry in aid of legislation. Yung Blue Ribbon, motu proprio ito wala naman tong resolution kasi this is the only committee na pwedeng magsagawa ng motu proprio investigation. So, ganun nangyari. So, ang gusto nila, ay ipasok yung minority report na tinatawag nila. Kaya nga pinadala sa office ni Senate President na ipinasa ni Senate President Tito Soto sa Blue Ribbon Committee. Now, how will I treat it? May kasabihan tayo, respect begets respect. How do they expect na i-treat ko yung kanilang sinasabing minority report with respect, Kung sila mismo o yung committee report, yung sinasabi ng minority report, nagsisimbolize ng disrespect sa committee. So, di ba, napaka-unfair naman na dinisrespect nila sa pamamagitan ng minority report na pinipreempt yung final committee report ng Blue Ribbon regarding the same issue or issues tungkol sa flood control project. So how do they expect me na i-treat with respect yung halang dokumento? I won't even dignify. Kaya sabi ko nga kay Senate President na tama yung ginawa niya, ni-refer sa akin. Ngayon, anong gagawin ko doon? Anong disposition? Trascan. Mabuti na panggit mo yung dissenting opinion. Pag nag-route ako and I intend, kung matatapos na yung partial committee report, i-route namin ito next week pagka may session na kami. So, kailangan dito majority ng members ng committee para ito mai-report out. Pag ito'y kulang sa pirma, whether ito'y concurring o dissenting, kasi ang ginagawa namin, kung hindi kami sang-ayon doon sa binasa namin na yung committee report, it's a draft committee report. Paglalagay kami ng I dissent. Ibig sabihin, hindi ka sumasang-ayon, pero duty mo na pirmahan yung committee report dahil member ka. Or, pipirma ka with reservations. Or pipirma ka, will interpellate. May comment ka sa ilalim. Ganun dapat ang ginawa nila. Kung ano man yung nilalaman ng sinasabi ng committee report at hindi sila sang-ayon sa lalabas pa na partial committee report, maglagay sila ng I dissent o kaya will interpellate. Pero sir, it cannot... Ganun, kasi, yes, sir. Go ahead, sir. Iisa lang naman ng Blue Ribbon Committee, hindi dalawa At sinabi ko nga kay Senate President, alam mo, delikado ito. This may set a bad precedent na ina-undermine yung integrity ng Senado as an institution. Ano ba? Dalawa ba Senate natin? Dalawa ba ang ating Blue Ribbon Committee? Masamang president yan, Baka maging pagka ito pinabayaan natin, lalabas yan sa mga susunod na mga panahon. Laging merong dalawang report na lalabas sa isang committee lang. Merong minority, merong majority, merong final. Hindi yan katanggap-tanggap. And alam mo, rules ang sinasabi natin dito, ang i-invoke natin dito, rules of the Senate. Kaya nga kami merong libro Yun ang aming Bible na susundan namin. Yes, sir. Pero sir, it cannot be a dissenting opinion or report yet because you don't have your report yet, I suppose, di ba? Correct, Ed. So, anong dinidissent nila? Wala pa yung committee report. Oo. Pambabastos talaga. Talagang pambabastos. Pinipreempt nila. So ngayon gusto nila bigyan ng halaga, bigyan ng pansin yung committee report by submitting it to the Office of the Senate President. 1/4 of the Senate or the members, hindi yun majority. Yes, sir. So paano mo ilalabas yung report na yun kung walang signature yung majority ng members ng Blue Ribbon Committee? Hindi ko mabasahin It's not an official report.
Ginawa nila yung pang media. Di sa media nila ipalabas. So wala po kayong balak basahin the so-called ipasok minority nila report? doon sa amendments, doon sila mag-introduce, mag-call sila from the so-called minority report nila. Doon nila ipasok sa amendments. At kung ito'y bobotohan ng majority ng members ng sa floor, kasi plenaryo na yan eh. Pag nakakuha sila ng 13 votes para may pasok yung kalang amendments, then we will adopt the amendments as part of the committee report. Nung binasa ko, Sen, yung minority report, it's basically a critique ng handling ng Blue Ribbon nyo. There you go. Yeah. Yun yung focus ng minority report. No? At ayun nga, based doon. Yeah. Sec Ronald, isa lang conclusion dito, may mga bitter eh. Hindi matanggap na hindi na sila nasa majority. They cannot move on. Yun lang yun eh. Yeah, nababasa ba nila yung isipan ng mga miyembro? Pag nag-drop kami ng committee report, nababasa nila isip ko na hindi ko isasama si Saldi ko at saka si Martin Romualdez. Ba't nila pinapangunahan? Ba't nila pinapangunahan yung committee? Yun ang mali doon. I don't, hindi ko naman sinasabing mali yung kanilang observation o naman yung kanilang isinama. Pero this is not the proper time. Kung gusto nila bastusan, di bastusan. Kaya nga sabi ko, respect begets respect. You insult me, I'll insult you back. Like it or not, That's their purpose eh. Yun ang intention talaga. The motive is to confuse the people. Correct. Kaya nga kami merong rules and procedures. Kaya nga may Senate rules eh. Sundin natin yung rules. Huwag kayong mambastos na piniprempt yung committee. Ine-elect nga yung mga committee members eh. Ine-elect yung chairman. O tapos ngayon maglalabas ka na sinasabi mong committee report na wala pa naman yung report. Anong pinagbasihan mo? Hindi pa para lang mang-confuse, para lang manggulo, para lang ipamuka na mali yung ginagawa namin, na hindi pa naman kami tapos. Yun nga masama, preemptive nga eh. Yun nga masama, bastusan nga eh. Kasi wala pa nga yung committee report na tinuusgan mo na what are they judging? Wala nga yung committee report, bakit pinipre-judge mo na mabagal, hindi impartial? Di ba kabastusan yun? Ayun, labag sa kagandahang asal, aside from advising them to read the rules of the Senate, again, palagi ko mag-review sila ng GMRC, Good Manners and Right Conduct. Kawing-kawing na ito. Pero sinasabi ko, we go where the evidence leads us. Paulit-ulit ako rito para sirang plaka. Hindi kami sumatarget ng any particular person. Much less si Speaker Romualdez. Pero hindi rin kami magko-cover up ng maski kanino. Kaya nga tinamaan yung mga ibang kasama namin. Alam nyo, kala nyo ba hindi masakit sa loob ko na si Senator Bong Revilla, nakasamahan ko dati? Kala nyo ba hindi masakit sa loob namin na sina Joel Villanueva, sina Jingo Estrada, at yung mga ibang nababanggit, makakasuhan? Masakit sa amin yun. Pero ano magagawa ko? Yun ang lumabas sa ebidensya. Para pagtakpan naman namin yung ibang mga personalities. Huwag na lang tayo mag-imbestiga. No. In-invite na namin, kaya nga subpina na pinadala namin. At ang pinadalan din namin ng show cause order. At pag hindi nakapagpadala ng explanation, o magpadala man at hindi satisfactory, pa-issue namin siya ng legislative warrant. So bakit nila pinangungunahan yung, yan, again, another point, bakit nila pinangungunahan yung aming ginagawa? Sasabihin lang na parang failing o hesitating o whatever word they're using. Yun ang sinasabi ko, unfair. Huwag nilang pangunahan. Bastusan yun. Sarili nilang opinion yun. Kaya nga, hindi ko binabasa. Kasi ayoko ring may influence kapag dinadrop na kasi ngayon eh. Para nasa ganon, kung gusto lang sabi ko nga kanina, pagdating ng period of amendments, after ng debates, input nila, ipasok nila sa amendments. Yung gusto nila ipasok. At pagbobotohan namin yon, each and every amendment, kung tatanggapin ba ng sa plenaryo o hindi. Pag tinanggap, wala akong choice kundi isama yung kanilang yung kung ano man yung nakalagay doon sa kanilang minority report. Pero pagka hindi tinanggap ng majority, meaning 13 members, sorry na lang sila.
Eh, yun ang ano yun ang rules yun ang procedure Sundin natin. Hmm.